Happy Mother's Day! Amen. So meron tayo, Happy Mother's Day. Sige, palakpakan natin na siguro ang ating mga nanay. Happy Mother's Day. At pinararangal sa araw na ito, ang buong, actually buong mundo, no? Maliban siguro sa mga Muslim na country. Ewan ko kung nagsa-celebrate din sila ng Mother's Day, but all over the world ay sinaselebrate natin ang mga nanay. Pagkatunay nga na ang mga nanay ay karapat-dapat na ating i-celebrate din ang kanilang mga buhay. Amen? At in fact, hindi lamang sa araw ng Mother's Day, pero ito yung pagkakataon na kung saan, kasi hindi mo naman araw-araw na sa-celebrate ang nanay mo, halimbawa, but this is the time na parang kinukuha natin ang isang araw upang pahalagahan at i-honor natin ang ating mga nanay. Amen? So, Happy Mother's Day sa bawat isa sa mga nanay. Happy Mother's Day sa inyong lahat. We appreciate ang bawat nanay. Tayong lahat ay wala dito sa kinalalagyan natin sa ngayon kung walang nanay. Amen? Wala tayong lahat sa kinalalagyan natin kung wala yung nanay mo. Amen? Naalala ko yung sinabi ni Jeremiah chapter 1 verse 5, sabi ni Lord, one of my favorite scriptures, sabi ni Jeremiah, sabi ng Panginoon kay Jeremiah, "Before I formed you in the womb, I knew you." Sabi niya kay Jeremiah, bago kita hubugin sa sinapupunan ng iyong ina, kilala na kita. So sa makatuwid, kung kilala ka niya, bago ka hubugin sa sinapupunan ng iyong ina, sa makatuwid, kilala niya yung ina mo, bago ikaw. Kung i-describe ko ang katangian ng mga ina o ng mga nanay sa tatlong sentence, ito yon: a love that doesn't quit, a strength that doesn't break, and a faith that doesn't let go. Ang characteristic ng ating mga nanay sa pamagitan ng acronym na nanay, N-A-N-A-Y. Ang acronym na nanay, N-A-N-A-Y, una na, ang katangian ng isang nanay ay N, nagmamahal ng walang kapalit at walang kondisyon. Ang nanay ay nagmamahal ng walang kapalit, walang kondisyon ng pagmamahal. Hindi lang siya basta nag-aalaga ng kanyang ng mga anak at iniisip na ang batang ito ay palalakihin ko at upang sa pagdating ng panahon ay ito naman ang makakatulong sa akin. Walang ganon na nanay sa una. Amen? Hello? Ang disenyo ng nanay, alagaan nila yung mga anak nila na walang kapalit. Amen? Pasususuhin nila yan. Amen? Walang kapalit, walang bayad. Halimbawa, kung tatanungin ko kayo halimbawa, yung mga nanay ba ninyo nagsingil ng paglilinis ng kwarto ninyo? Again, Isaiah chapter 49 verse 15 says, ang salita ng Diyos, makakalimutan ba ng isang ina ang sanggol na kanyang pinasususo? So, ito'y tanong ng Panginoon. Hindi ba niya pagmamalasakitan ang anak na galing sa kanyang sinapupunan? Bagamat makakalimutan niya. So, merong tendency na makalimutan ng isang nanay ang kanyang anak. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko kayo makakalimutan. So, think about this. Ikinumpara ng Diyos ang kanyang pag-ibig at ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kinumpara niya sa pag-ibig ng isang ina. Yun yung comparison niya. So, ang mga nanay ay dinisenyo ng Diyos ang kanilang pag-ibig, ang kanilang damdamin, pag-aalaga sa mga bata. Refleksyon ito ng pag-aaruga ng Diyos sa atin. Amen. Pero ang mga nanay natin, kumakain ng tira para may makain ang mga anak. Nagtitiis ng pagod. Nagtitiis ng pagod. Pero ngumingiti pa rin. Umiiyak ng lihim. Sa kwarto, umiiyak. Pag kumatok ang anak, ay, pahimbaon. Ay, ito anak. Pero umiiyak na din sa loob, Lord, saan ko kukunin? Pagkatok ng anak, Nay, anong ginagawa mo?
Ay, ito anak, baon mo. Nakangiti pa rin. Hindi nakikita ng mga bata yun minsan. Alam niyo, sa totoo lang, ito yung mga realization ko sa buhay. Sa tingin ko, walang ganap na makakaunawa sa sakripisyo, pagmamahal, hapdi, sakit na dinadanas ng isang ina. Walang nakakaalam niya ng lubos, maliban sa kanilang sarili at higit sa lahat ang Diyos. Walang makakaalam niyan sa atin. Hindi natin malalaman. Katulad ng kung paano sa bawat isa din sa atin, walang nakakaalam. Pero higit ng pagdurusa, kumbaga, higit ang sakripisyo ng nanay kaysa sa sino pa man sa atin. Sasabihin ko na sa inyo. Lagi kong madalas kong sinasabi ito sa atin. Humahanga ako sa mga magulang, sa mga nanay especially. Of course, sasabihin ko lang ito, hindi naman ito lahat totoo sa lahat ng mga nanay kasi meron din naman mga nanay na mangiiwan lang ng pamilya. Sa halip ang tatay yung naiiwan. Pero sa mga karamihan ko na kilala ng mga nanay, ang nanay yung nananatili. Ang mga tatay nang iiwan pag hindi na sila masaya sa bahay. Ay, hindi na sila masaya sa bahay, naghahanap ng ibang saya. Naghahanap ng ibang pamilya. Pero ang nanay, mananatili sa kanyang mga anak. Itataguyod ang pamilya. Gagawin ang lahat, magtitinda ng siopaw, ng halo-halo, butsi-butsi, kung ano-ano pa. Amen. Maitaguyod lamang ang pamilya. Sa mga nanay na kilala ko of course, meron din naman mga tatay na sila yung mananatili. May mga nanay din naman na alis lang ng alis. Wala din pakialam. Ang tatay naman ngayon. So, para sa application natin, mga anak naman, huwag nating abusuhin ang pagmamahal ng ating mga nanay. Huwag din naman nating abusuhin ang pagmamahal ng ating mga ina. A is alalay sa bawat hakbang at bawat yugto ng buhay. Yan yung nanay natin. Ang nanay natin ang siyang umaalalay sa atin. Imagine ninyo nanay natin mula sa sinapupunan. Hindi ang tatay, hindi ang tatay ang nagdala sa atin sa sinapupunan for 9 months. Hindi tatay ang pinili ng Diyos. Nanay ang pinili ng Diyos na magdala sa atin sa sinapupunan for 9 months. Pagpanganak, siya din ang pinili ng Diyos sa atin na mag-carry ng pain para mailabas sa kanilang kalakasan, hindi kanya susukuan. Buti na lang, hindi sumuko ang mga nanay natin. Nung nahirapan silang mga anak. Sabi, ay, huwag na. Tigil na. Sa kalagitnaan na sana. Ayoko na. Meron silang kalakasang taglay na gano'n. I-birth yung tayo, mga anak. Kahit matatanda na, kay nanay pa rin tumatakbo. Ang ibang mga anak, kay nanay pa rin umiiyak. Kay nanay pa rin humihingi ng tulong at payo. Kahit minsan, pagod na nga ang mga nanay, tumatayo pa rin sila para umalalay. Kahit na nga ang nanay may sakit, ay isa pa yan sa mga ng mga nanay. Hindi po ba sa nanay, bawal magkasakit. Para sa mga nanay, ang ating mga sakripisyo, pag-aalaga, nais ko lang sabihin sa atin, ang bawat sakripisyo ninyo ay nakikita ng Diyos. Sa mga anak naman, huwag naman lumapit kay nanay kapag may pangangailangan lang. Pahalagahan din natin ang ating mga nanay habang may panahon pa tayong magpahalaga sa kanila. And, isa pang N, ang mga nanay nagtitiis at hindi sumusuko para sa pamilya. So nagtitiis, nag-i-endure, ika nga, at hindi sumusuko sa pamilya. Hindi madaling maging isang nanay, sa totoo lang. Amen? Hindi madali maging isang nanay. May mga nanay, minsan sila yung nagdadala ng bigat ng problema sa tahanan pag wala ng pera. Hindi na nila alam kung anong gagawin. So sila yung naapektuhan kapag may mga sakit ang mga bata. Sila yung nakakaranas ng unang-unang pagmamalasakit, pagpapahalaga, pag-iisip ng kung ano ang gagawin nila. Kapag may mga problema, lalo na kapag nag-aaway na yung mga anak. Amen? Pero kailangan pa rin ni nanay na magpakatatag. Kahit na minsan, mahina din siya, napapagod.
Pero sa mga problema, kailangan niya maging malakas. Paglalabanan niya. Kaya yun yung kanilang favorite na scripture, yung Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who gives me the strength. Hindi ako pwedeng magkasakit. At sinishare natin sa bawat isa sa atin ito para makita din natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating mga nanay. Hindi napapagod, yung isa pang A, alagang hindi napapagod. O ang pag-aaruga ng isang ina ay tuloy-tuloy, tapat at walang oras ng pahinga. Sabi ng mga kawikaan 31:15, bago pa sumikat ang araw, ay inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ang gawain ng mga katulong sa bahay. So sila dati may mga katulong sa bahay. Ngayon, sila na yung gumagawa ng mga gawaing ng katulong sa bahay. So, ang ibig sabihin, bago pa sumikat ang araw, inihanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan na parang sila ang katulong sa bahay. Ang mga nanay, walang official na day off. Walang sick leave din. Amen. Hindi sila pwedeng mag-sick leave. Hindi din sila pwedeng mag-day off. Day off muna ako. Hindi pwede. Kaya natin sinishare ito para makita natin mga kapatid ang katangian ng ating mga nanay. Na makita din natin yung kanilang mga pagsasakripisyo, matulong-tulungan din natin sila sa bahay. Amen. May panalangin kung kinakailangan. Mabigyan natin sila ng encouragement, kalakasan, sapagkat ang ating mga nanay ay tunay na yaman ng ating tahanan. Sila din yung nagpapanatili. Yung katulad ng binasa natin kanina, faith that doesn't let go. Sila yung nananampalataya sa atin. Sila yung lumuluhod sa Panginoon. Sa panahon ng kumbaga, kahit na tayo ay tulog na, nanay natin, gising pa. Maring nananalangin o may ginagawa pa. Amen? Sila din yung unang-unang gigising. Gising sila ng maaga habang tayo ay tulog pa kasi puyat tayo sa kaka-cellphone natin. Gigising sila ng maaga. Pagkatapos, sila pa rin yung huling-huling matutulog sa atin. Papanalangin tayo ng ating mga nanay, ilayo tayo sa anumang kapamakan. Kasi hindi natin alam, ang mga bata walang iniisip, basta magawa lang yung kung anong gusto nila gawin. Makasasaya sa kanila, walang pag-iisip ng kinabukasan. Pero ang nanay nila, ang isang nananalangin, Panginoon, ingatan mo ang aking mga anak. Kupkupin mo ang aking mga anak. Ilayo mo sa mga maling tao ang aking mga anak. Gabayan mo ang aking mga anak. Amen. Sila yung nagre-release ng pananampalataya para sa kanyang mga anak. Kaya ang mga magulang ay merong tinatawag na ang kanilang pag-aalaga, ang kanilang pagmamahal, ang kanilang pananampalataya ay isang legasiya. Legacy yan siya na iniiwan ng ating mga nanay tungo sa susunod ng mga generation. Amen po ba? Ang ating mga nanay, kaya tinatalakay natin sa church, pahalagahan natin ang ating mga nanay kasi sila din, nagki-create sila ng legacy na ang Panginoon ang patuloy na makita sa susunod na henerasyon ang mga nanay. At tayong mga nanay, huwag tayong tumigil. Meron tayong pag-ibig na hindi nagkikwit. Amen. Merong lakas na hindi nagbi-break. At merong pananampalataya na hindi nagle-let go. Kasi meron tayong Diyos na pinanananganan. Meron tayong Diyos na source ng ating pag-ibig. Meron tayong Diyos na source ng ating lakas. At meron tayong Diyos na source ng ating pananampalataya at legacy na iniiwan natin sa susunod na generation. At ang mga kababaihan dito, kayo din ay magiging mga nanay. Amen. Narito pa po ba kayo?
na itataguyod din ninyo ang inyong pamilya, na wala kayong ibang huhugutan ng inyong kalakasan, pag-ibig at pananampalataya, kundi ang Diyos lamang. Amen. Kayo ay magiging isang mabuting may bahay. Kasi ang mundo natin sa ngayon ay medyo nagde-decline, hindi lamang medyo, nagde-decline year after year ang mundong ito sa moralidad. At nagde-decline ang mundo na ginagalawan natin, ang moralidad nito ay ang pinag-uumpisahan. I strongly believe in my heart na ang pinag-uumpisahan ay loob ng tahanan. So, talakayin natin yung why. Nanay, yaman ng pamilya na higit pa sa ginto, pilak o ginto. So, ang nanay, ituring natin ang ating mga nanay na sila yung ating yaman. At tulad na sinasabi ng Proverbs chapter 10, 31 verse 10, sinong makasusumpong ng mabait na babae sapagkat ang halaga niya ay higit pa sa isang ruby. So kapag meron tayong mabuting nanay na nanalangin sa atin, nag-aalaga sa atin, hindi tayo iniiwan ng ating mga nanay, ayun, pahalagahan natin ang ating mga ina. Amen? Ang cellphone, masusumpungan. Napapalitan. Amen? Pero, ang isang nanay, ang halaga ng isang mabuting may bahay, isang mabuting nanay, ay higit pa kaysa sa kayamanan, pilak o ginto. May nagsabi nito na ang tunay na yaman ng tahanan ay hindi malaking bahay, hindi mamahaling gamit, hindi mataas o mayroong estado na pamumuhay. Ang tunay na yaman ay isang nanay na makadiyos, mapagmahal, mapanalanginin at matatag na nanay. Kung meron kayong nanay na ganyan, mayaman kayo. Wala man kayong bahay, wala kayong sasakyan, wala ka mang cellphone, hindi ka man nakakapag-aral ng Lasal. Amen. Pag meron kang nanay na makadiyos, nananalangin yan, lumuluhod, amen, dinudulog ka sa Diyos, meron kang nanay na nagmamahal sa'yo, amen, na minsan hindi mo lang nakikita, meron kang nanay na nanalangin, of course, at matatag na tumatayo, nandiyan dyan sa tabi mo, na kahit na hindi man sila magkasundo, maaari ng tatay mo kasi ibang ginagawa ng tatay. O wala na yung tatay mo. Nandiyan dyan pa rin ang nanay mo, matatag. Amen. Nagtataguyod. Kung meron kang ganyang nanay, kayamanan yan. Amen. Pahalagahan mo. Pasensya na muna kayo mga tatay, tsaka na tayo. Sa June na tayo. Amen. Kapag merong ganyang nanay, makadiyos, nananalangin, mapagmahal, matatag, kayamanan yan. At kapag meron tayong mga ganyang nanay sa loob ng tahanan, may direksyon ang pamilya mo. Hindi wasak, hindi broken home. Amen. Narito pa po ba kayo? Kung meron kayong buong pamilya, nanay nyo at tatay nyo magkasama, naglilingkod sa church, yaman yan. Hindi nyo alam kung paano mamuhay sa isang broken home. Kaya kung kayo ay merong nanay at tatay magkasama sa isang pamilya, naglilingkod sa Diyos, kayamanan nyo yan. Mga anak, huwag ninyong baliwalain. Wala man kayong cellphone, wala kayong sasakyan, wala kayong magarang cellphone. Hindi kayo nag-aaral sa magarang paaralan. Nasa public school lang kayo. Pero ang nanay ninyo at tatay ninyo nagsusumikap, nagmamahal sa inyo, makadiyos, dinadala kayo sa church, kayamanan ninyo yan. Huwag nating baliwalain. Pag ang magulang natin ay ganyan, ang buhay ay merong direksyon. Amen. May pag-asa ang buhay kahit mahirap.
Pag meron kang ganyang tahanan, meron kang ganyang nanay, meron kang ganyang magulang. Amen. At ang pamilya mo ay mag-iiwan ng isang legasiya, mananatili. Naniniwala ako mga kapatid, para sa ating mga magulang, nanay at tatay, ang ating paglilingkod sa Panginoon, ang pagdadala natin sa kanila sa church, pananalangin natin, paglilingkod sa simbahan, halimbawa, pag-aalay natin sa kanila sa Panginoon, ay hindi nawawalan ng kabuluhan. May mga nanay na nananalangin para sa kanilang mga anak na drug addict. Nakukulong ang mga anak, pero ang nanay patuloy na nananalangin sa mga bata na gumawa at kumilos ang Panginoon sa buhay ng kanilang mga anak. Walang alam ang bata. Ginagawa lang kung anong gustong gawin sa buhay. Eventually, marami akong mga kilala na naging pastor. Dahil sa nanay na nananalangin. Kayamanan. Amen? Sa mga nanay, huwag nating balain. Sa mga tatay, ang ating paglilingkod, ang ating pananalangin sa Panginoon. Kahit wala tayong nakikita, agad-agad, hahamunin ko kayo at ang aking sarili, huwag tayong sumuko sa pananalangin, sa pagtsatsaga, sa paglilingkod sa Diyos, sapagkat ito ay mga binhi na itinatanim natin sa susunod na generation. Mawala man tayo, halimbawa, ako mauna, wala na ako. Subalit ang ginagawa ko ngayon, ang pananalangin ko sa ngayon, amen, maiiwan ito sa aking mga anak. Darating ang panahon sa buhay nila, marirealize nila at sila ay maglilingkod sa Panginoon. Anumang deklarasyon na ating binibitawan sa ating mga anak, that my children, all of my children, will be taught by the Lord. And great will be the peace of my children. Huwag nating bibitawan ang ating pinanampalatayanan. Amen? Tayong mga nanay higit na meron tayong pag-ibig na hindi nag-quit. Meron tayong strength na hindi nabibrake. At meron tayong pananampalataya na hindi nag-quit. So sa mga nanay, patuloy na mag-i-encourage ako sa atin. Merong Diyos na nakakakita. Kahit na palihim na. Tayo ay lihim na umiiyak. Lihim na ang pagod natin ay wala nang ibang nakakalam. Kahit asawa natin di alam kung paano na tayo napapagod. Paano tayo parang nauupos. Alam niyo ba na ang mga nanay ay parang isang kandila? Kandila na kahit na nauupos, ang kandila kapag may sindi, nauupos. Lumiliit, nawawala. Unti-unting nababawasan ang kandila. Parang nanay ay ilaw ng tahanan. Amen. Habang nagbibigay ng liwanag, ay unti-unti naman na parang nauupos. At kahit na nauupos, ay nagbibigay pa rin ng liwanag. Amen. Minsan may mga panahon sa buhay natin, mga magulang, hindi po ba, na para tayo nauupos, parang nalalantay, hindi ko alam, Lord, kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Parang wala akong lakas. Para ako nauupos. Alam niyo po ba yan? Alam niyo yung word na upos? At sa ating mga anak, sino pa man sa atin, walang nakakaalam, kundi ang Panginoon lang. Amen. Doon natin huhugutin ang ating kalakasan. Sapagkat tayo ay nagmula sa Diyos, ang role na ginagampanan ng bawat magulang, ito ay nagmula sa Diyos. At meron tayong kaakibat na kalakasan na nagmumula sa Diyos. Supernatural na lakas, mga nanay. Amen. Nanay, again, sa mga nanay, tayo pong lahat ay tumayo. Mga nanay lang pala, mga nanay, tayo lahat ay tumayo. So, encourage ko ang mga nanay sa umagang ito. Maaring kayo ay ang unang encouragement ko sa ating mga nanay, meron tayo kanina sa listahan natin ng mga 11 na nanay at meron din ipapalabas sila siguro pagkatapos nito na short lang naman ito para sa ating mga nanay. Pero ang encouragement ko sa ating mga nanay, kayo ng mga nanay, meron kayong pag-ibig na hindi nagkikwit. Meron kayong lakas na hindi nabibreak.
At kahit na minsan, siguro, sabihin ko sa inyo, mga asawa niyo walang lakas na ganun. Maaari lang. At meron kayong mga pananampalataya na hindi magle-let go, hindi bibitaw. Tatandaan natin yon na kapag dumarating tayo sa point na parang we come to the end of ourselves, the Lord, parang nasa dulo na ako ng pisi. Hanapin natin ang lakas natin sa Panginoon.